Napag-usapan natin ang patungkol sa may laban nitong sila Bovix at Equix at ang pag-surrender nitong si Jinrai kay Masayuki. Then ang kasunod na matchup which is Guy vs Gopta. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Ngayon ay nagsimula na ang kanilang battle. Pagka-signal nitong si Sokka ay bigla na agad sumugod itong si Guy dito. Ginamit niya ang kanyang sword at sinundot niya nito itong si Gopta. Napaka-smooth ng galawan nitong si Guy. Kaya daw pala flowing swordsman ang tawag dito dahil napaka-fluid nito in terms of swordsmanship. Tinamaan nitong si Gopta pero nasalag ito ng kanyang chest guard. Kaya okay lang ngayon itong si Gopta dito. Nagulat itong si Guy at sabi niya ang lakas naman daw nitong armor nito. Pero sayang daw at itong owner nitong magandang armor isa lang mahina na goblin. Nagulat naman itong si Gopta dahil sobrang bilis daw ng atake nitong si Guy sa kanya. Hindi man lang siya nagkaroon ng chance na mailabas ang kanyang weapon na dagger. Tinamaan agad siya sa dibdib ng atake nitong kanyang kalaban. Nung nakita ito ni Rimuru parang gusto niyang pagalitan itong si Gopta dahil masyado daw itong careless. Hinahayaan daw nito na nakababa ang kanyang mga defenses. For now nailigtas daw itong si Gopta ng kanyang armor. Pero hanggang kailan daw kaya siya may iligtas nito? Kaya lang naman daw kasi nakasurvive itong si Gopta dahil masyadong overconfident itong si Guy sa kanyang sarili kanina. Inakala niya na kaya niyang sirain itong armor nitong si Gopta. Pero ngayon na alam na ni Guy na matibay nga itong armor na ito hindi niya na ito tatangkain na atakihin. Aatake na itong si Guy sa mga joint or other unprotected areas. Tapos umatake uli itong si Guy. Sabi ni Guy tikman daw nitong si Gopta itong kasunod niyang atake. Ini-unleash nitong si Guy ang kanyang dancing slashes. Maraming beses itong paghiwa nito pero na-manage naman itong si Gopta na iwasan ng lahat ng mga ibinato nitong atake. Pero halos mangyak-ngyak na itong si Gopta dito dahil ngayon nakasalalay dito ang kanyang buhay. Kung titingnan lang natin ang kanyang facial expression makikita na natin sa kanya na parang ngayon balak na nitong si Gopta na umalis sa may ring at magpa-disqualified. Mukhang desperado na ito at wala na itong balak na manalo. Ang gusto na lang nitong si Gopta ngayon ang iligtas ang kanyang sarili. Kaya napaisip itong si Rimuru na sana daw meron siyang paraan para ma-motivate itong si Gopta para naman daw ma-push niya pa ito ng konti. Kasi talagang inaabangan rin itong si Rimuru itong matchup na ito. Pero ngayon nga dinidisappoint siya nitong si Gopta. Ngayon patuloy pa rin ang laban. Takbo lang ng takbo itong si Gopta kay Guy. Palagi siya nako-corner pero palagi din siya nakakatakas sa pagkaka-corner sa kanya. Mukhang kahit na dehado hindi pa rin nagpapatalo itong si Gopta. Hindi pa siya tumatalo ng ring para magpa-disqualify. Kaya nagtataka itong si Rimuru kung bakit hanggang ngayon nakakasurvive itong si Gopta sa may laban. Kaya tinanong niya itong si Shion kung sa tingin daw ba nito pinaglalaroan ni Guy itong si Gopta. At sumagot naman itong si Shion sa kanya na mukhang ganun nga daw nangyayari. Kasi hindi daw mukhang matinong tao itong kalaban nitong si Gopta. Hindi niya raw gusto ang ginagawa nito ngayon. Napaka-distasteful daw ng behavior nitong lalaki na ito. In agreement itong sila Shion at Rimuru. Parehas nilang ayaw kay Guy. Kaya deep inside nag-cheer sila na sana magawang manalo ni Gopta. Na nagsalita itong si Guy. Sabi ni Guy sa tingin daw ba nitong maliit na bubwit na ito makakataka siya sa kanya. Talagang at this point parang bullying na lang ito. Itong si Guy merong isang espada. May kakayanan na humaba at umikli itong weapon na ito. Dan sa kanyang kabilang kamay meron naman siyang gauntlet na ginagamit niya rin para naman makapagbato ng mga mabibigat na punches. Kaya kapag lumapit siya sa'yo hindi ka talaga sure kung ano ba ang gagamitin niyang weapon. Napaka-unusual daw kasi ng fighting style nito. Pero kahit ganito nga ang kanilang situation wala pa rin napapatama na decisive attack itong si Guy kay Gopta. Ang napatama lang nitong si Guy na atake niya yung atake niya nung una na nasangga nga ng chest guard nitong goblin. Nag-comment naman itong si Shion sa nakikita niyang battle. Sabi ni Shion nagiging observant daw itong si Gopta sa ngayon kasi nagagawa daw nitong maiwasan at masalag ang lahat ng mga sword attacks na ibinabato sa kanya. Kung hindi daw observant itong si Gopta hindi man lang daw nito makikita ang pattern ng atake nitong kanyang kalaban at kung paano nito igalaw ang kanyang mga weapons. Nag-agree naman dito itong si Rimuru. Parehas nilang pinupuri itong si Gopta ngayon dahil sa pinapakita
salita nito sa battle. Kasi kahit nakabadong-kabado na siya, nagagawa pa rin niya na makasurvive sa kanilang laban. Tinamaan daw itong si Gobta ng ilan sa mga suntok ni Guy, pero hindi daw ito tinamaan ng kahit na anong atake na gamit ang espada. Kaya may naisip na pang cheer up dito itong si Rimuru. Sabi ni Rimuru sa kanya, galingan daw nitong si Gobta. Manatili daw ito na focus at ipakita daw nito sa kanya ang kanyang tunay na lakas. Kasi kapag natalo daw nitong si Gobta itong kalaban niya ngayon, dadagdagan niya daw itong si Gobta ng malaking allowance. At hindi pa daw doon nagtatapos ang ibibigay na reward sa kanya. Kapag nagawa daw ni Gobta na maipanalo ang buong tournament na ito, ibibigay niya na daw dito ang fishing pole o yung pangkawil na gustong gusto nito na makuha. Nung narinig ito nitong si Gobta, bigla siya nagkaroon ng lakas. Tapos nag-reply itong si Gobta kay Rimuru na totoo daw ba? Kasi kung ganun daw, gagamitin na daw nitong si Gobta ang kanyang pinaka last resort. Napailing na lang dito itong si Rimuru. Kasi kung meron naman daw palang last resort itong si Gobta, bakit daw hindi pa ito ginagamit kanina? Pero at least ngayon daw, nagkaroon na ito ng gana. Kasi nagkaroon nito ng motivation para siya ay manalo. Hindi sana balak ni Rimuru na suhulan itong si Gobta para lang ayusin ito ang pakikipaglaban. Kaso lang, masyado daw tamad itong goblin na ito. At kapag wala daw siyang ginawa, wala rin itong gagawin. Hindi naman daw talaga kailangan itong si Rimuru na manalo itong si Gobta dito. Kasi kasali rin naman daw sa may tournament na ito itong si Geld. Pero since nandito na rin naman daw itong goblin na ito, bakit daw hindi niya ito hayaan na mag-all out? Nung sinabi nitong si Gobta na gagawin niya na daw ang best niya, narinig ito nitong si Guy. Kaya nag-reply siya dito. Sabi ni Guy, wag daw magmagaling itong bubwit na ito. Hindi daw nito kakayanin na mag-champion sa may tournament. Then patuloy niya nang hinabol itong si Gobta. Habang hinahabol niya itong si Gobta, tawa siya ng tawa. Wala siyang duda sa victory niya, ni hindi man lang siya nagtataas ng kanyang guard. Ngayon, desidido na itong si Gobta na kailangan niya manalo. Gagawin na daw nitong si Gobta ang lahat para makuha ang reward nitong si Rimuru. Kaya tapos na itong si Guy dito. Kasi sa kalagitnaan ng laban, biglang nagsummon itong si Gobta ng isang monster. Si Gobta kasi ang head ng mga Goblin Riders. And of course, ibig sabihin nun ay kaya niya rin na mag-summon ng isang Star Wolf para makipag-unify dito. At kapag nakipag-unify siya sa isang Star Wolf, nabibigyan siya nito ng malaking boost in terms of energy. Kaya umaabot siya ng A- level na monster. Combined with his sword skill na itinuro sa kanya nitong si Hakuro, sa tingin daw nitong si Rimuru ay kaya ng tapatan nitong si Gobta, itong si Guy. Pero napaisip pa rin talaga itong si Rimuru kung bakit daw kaya hindi agad ito ginawa nitong si Gobta. Mukhang kanina daw ay gusto lang nito na magpatalo at ma-eliminate agad sa may battle. Mabuti na lang daw at binigyan niya ito ng pabuya. Kasi kung hindi daw, baka ganun na nga daw ang ginawa nitong si Gobta. Pero at least ay seryoso na nga ito ngayon. Then nagsalita itong si Guy na ang isang Dark Direwolf daw walang magagawa kung ilalaban sa kanya. Pero nagulat itong si Rimuru dito dahil hindi lang basta Direwolf ang naisamon nitong si Gobta. Pati itong si Guy ay natahimik kasi ang inisamon nitong si Gobta na Direwolf ay biglang sumugod sa kanya at top speed. Nagkamali daw itong swordsman na ito kasi hindi lang basta-basta na Direwolf ang naisamon nitong si Gobta na merong threat level na C- or D level. Dahil ang Direwolf na naisamon ni Gobta ngayon walang iba kung hindi itong si Ranga. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.